DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ikaw ang may pakana ng lahat, kaya ikaw din ang dapat sisihin. Kasalanan mo at mananagot ka sa akin kapag tuluyan siyang napahamak. Ikaw ang ibabaon ko sa libingang hinukay mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Problema mo? Kunting respeto naman, Mama. Yun lang hinihiling ko. Ano ba respeto ang sinasabi mo? Alam nyo ang gusto ko sabihin. Huwag na kayo magtanga-tangahan. Buhay ko ito, Glyza. Kaya wag mo akong pakialaman. I am free to do whatever I want. Yes, you can do anything you want, but not at the expense of my father. Hindi ko naman hinihiling na irespeto nyo ko bilang anak eh. Pero, Diyos ko naman, irespeto nyo si Papa bilang yumaon yung asawa. Yun na nga eh. Patay na ang papa mo, Glyza. Kaya hindi niya na mararamdaman kahit pa ang pinakamataas sa respetong gusto nating ibigay sa kanya. Hindi porke patay na si Papa, pwede nyo nang yurakan ang kanyang dangal. Ano? 3 buwan pa lang siyang namamatay. Tapos may kapalit na agad. Ano ngayon ang problema mo doon? Ang sabi ko nga sa inyo, konting respeto lang kay Papa. Maghintay kayo ng tamang panahon para magkaroon naman siya ng katahimikan. O bakit? Ginugulo ko ba siya? Hindi naman na. O hindi matatahimik yung sa kinaroroonan niya kung itutuloy nyo ang gusto nyong mangyari. Paano mo nasabi ang bagay na yan? Nakarating ka na ba sa kanyang kinaroroonan? Ma! Alam nyong hindi makatarong ang gagawin nyo. You are so unfair! Tama na! Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit nating pagtatalo. Nakapagpasya na ako. At hindi na magbabago pa ang isip ko. Ate, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Alam mo kung bakit ako nagkakaganito? Kung alam mo lang, masama rin ang loob ko kay Mama. Hindi rin ako pabor sa gusto niya mangyari. Pero nagsasawalang kibuka na lang. At yung pang isang kinasasama ng loob ko kasi wala kang pakialam. At anong gusto mong gawin ko? Magrebelde at magwala katulad ng ginagawa mo? Ang sabihin mo, masyado kayong close ni Mama, kaya baliwala na sa'yo si Papa. Hindi naman sa ganun, ate. Oh. Pero ano bang ipinaglalaban mo? Wala na si Papa. Kaya wala na rin saysayang pagre-rebelde mo. Yun na nga. Patay na si Papa at hindi niya na magagawang lumaban pa. Pwes ako magtatanggol sa kanya. Ipaglalaban ko ang karapatan ni Papa Lester kahit pa hanggang sa kabilang buhay.
ba naman ikaw, Lexter? Kakalabanin mo rin ako? Kahit kailan, Ma, hindi niyo ako naging kalaban. Alam niyo yan. Oh, kaya pala pareho na ang tono niyo ni Glyza. Hindi naman po sa ganun. Kahit naman po sino ang tanungin niyo, ganun din ang sasabihin. Wala naman pong pipigil sa inyo kung maghihintay kayo ng tamang panahon. Hindi niyo naman kailangan magmadali dahil wala naman kayong hinahabol. I've already decided and that's final. At walang sino man na makapipigil sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ito ang pantalon na ito susuot ko. Ay, nako. Mukhang masikip na sa akin itong pantalon ko na ito, Ma. Teka. Ano itong nakakapako? Ano itong nasa bulsa? Oh, nako. Yung sulat ito ni Felicity para kay Rosendo. Ay, lalaban ko na yung pantalon kong ito eh. Oh, nako, durug-durug na yung papel. Oh, paano ba ito? Hindi ko pala ito naibigay kay Rosendo. Nakakalimutan ko na. Ayos lang po, Aling Nora. Pasensya ka na talaga, Felicity, ha? Naku. Ma, iba nga pala. Totoo bang ikakasal ka na? Opo. Naku, masaya ako para sa iyo. Huwag niyo pong maikukwento ito kay Kuya Rosendo. Ay, oo, hindi. Ayaw naman niya talagang nagkukwento ako ng tungkol sa iyo, eh. Ang gusto niya lang, sabihin ko kung maayos ang kalagayan mo, ang iyong kalusugan. Ay, okay na siya sa ganoon. Salamat po, Aling Nora. Ayoko kasing ma-frustrate si Kuya eh. Ayokong isipin niya na napag-iwanan na siya ng panahon. Habang kaming naririto sa labas nagpapatuloy sa buhay namin, nagdiriwang sa mga nakakamit naming tagumpay, maliit man o malaki. Siya naman, nasa likod ng rehas, nakabilanggo. Pansamantalang huminto ang pag-inog ng mundo para sa kanya. Pero 1 taon na lang, lalaya na siya. Saka na lang po ako magkakwento sa kanya ng lahat ng nangyari sa buhay ko kapag nakalabas na siya sa kulungan. Sana walang magbago. Sana siya pa rin ang dating Kuya Rosendong nakilala ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Chang, pasensya na ho kayo at ngayon lang ako nakapunta dito sa inyo. Marami kasing trabaho eh. Tapos gabi pa ako nakakauwi. Ho, baka naman tinatakasan mo na yung utang mo sa akin. Ano ko naman? Bakit ko naman ho gagawin yun? Kapag mangungutang ka, para kang maamong tupa na pupunta sa akin. Kapag kailangan ng bayaran, talo mo pa yung palos. Hindi mahuli-huli. Pasensya na ho kayo talaga. Hindi na po mauulit yun. Pasensya. Talagang hindi na. Dahil hindi na kita pa utangin uli. Chang, O sige, akin na yung bayad. eto ho.
Dapat nga may interest pa itong mas malaki eh. Kasi 6 na buwan na nakalipas. Kaya lang, dahil kahit papano, kadugo naman kita. Oy, sige, palalagpasin ko. Pero uulitin ko, Marisa, ha? Huwag ka na magtatangkapang mangutang uli sa akin. Patingin nga. Oh, o diba? Mas mataas nga yung grades ko sa'yo. Eh kasi, dito ka nagka-problema sa major subject natin. Oo nga. Ang baba ng grades mo dito eh. Nahatak tuloy yung iba mong grades na mataas. Babawi ako sa midterms. Dapat lang kasi kailangan makapasok tayo sa Dean's List para maging cum laude tayo pareho. Easy lang yan sa akin. Kaya lang, yung tuition natin. Oo nga pala. Sasabihan ko si nanay na bayaran ng kalahati ng tuition natin. Mukha pang walang pambayad si nanay eh. Nagbayad siya ng utang kay Lola Gemma. E di si tatay na lang. Red, Hmm. kapag nakapagtapos tayo ng pag-aaral, mag-ipon tayo ng maraming pera ha, para mabayaran natin lahat ng utang ni nanay at tatay. Oo. Tapos para hindi tayo palaging umuutang. Yung kinikita nila, nauubos lang pambayad sa utang. Ano kaya ang pagkakaiba kung halimbawang hindi tayo mahirap, no? Ha? Halimbawa, gaya tayo ng mga kaklase natin na may kayang pamilya. Ganun. Siyempre, gaya rin nila tayo. Palaging maraming baon, magkarang mga damit at bag, tapos kulay puti ang permit na nakukuha kapag mag-exam. Hindi gaya sa atin, minsan blue, minsan dilaw. Bakit kaya hindi na lang mayaman ang lahat ng tao, no? Bakit may mga kagaya natin halos sapat lang ang pera? Minsan nga, kulang pa. Siguro, mas masaya ang mundo kung pantay-pantay tayo. Ruby, ay, naku, bakit nagsusuka ka? Ha? Nay, ewan ko, hindi ko alam eh. Ala. Pagkagising ko kanina. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinambok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ako magagawang durugin. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghalay sina James Quaton, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Phil Cruz bilang Rosendo. Dinapatan ng angkop na tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labalon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ikaw ang may pakana ng lahat, kaya ikaw din ang dapat sisihin. Kasalanan mo at mananagot ka sa akin kapag tuluyan siyang napahamak. Ikaw ang ibabaon ko sa... Na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. May magagawa ka ba? You are so unfair, Mama! Bakit mo nagawa to sa akin? I did it for myself and not for you! Oo, tama! Ginawa mo para sa sarili mo kasi maramot ka! You are so selfish! Sarili mo lang iniintindi mo! Sandali lang. Pwede naman kayong mag-usap ng maayos. Hindi nyo kailangan magbangayan. O anong gusto mo? Matuwa ako? Ha? Gusto mo batiin pa kita? Okay, fine. Congratulations! Dahil promoted ka na. Kabit ka lang dati pero legal husband ka na ngayon. Ay, napakaswerte mo talaga. Bastos ka! Huwag kang sumagot ang pabalang. He's already your stepfather, kaya matuto ka rumespeto. Respeto? Oh my God, Ma! Look who's talking. Pwede ba humarap muna kayo sa salamin bago niyo sabihin yan? Sino ba sa atin ang tunay na bastos at walang respeto? Hindi ako. Ikaw yun. Dahil ginago mo kaming dalawa ni Lexter. Nagdesisyon ka ng ura-urada. Sana bumusina ka muna bago mo kami sinagasaan. Palipasa, nilamon na nakahibangan mo yung matino mong kaisipan. Wala na akong pakialam. Kahit ano pang sabihin mo. Ganyan ka naman talaga eh. Wala kang pakialam sa akin. You don't really care at all. Kailan mo ba sinabing, kumusta ka na? Buhay ka pa ba? Hindi mo nga alam kung ano nangyayari sa akin dahil baliwala sa inyong nararamdaman ko. Pwede ba tigilan mo na ang kadramahan mo dahil hindi ka naman nakakaawad tingnan? Natatawa pa nga ako sa iyo eh. Matagal na. Matagal mo na akong pinagtatawanan. Tama na. Huwag na kayong magtalo. Ako na lamang ang aalis para matahimik na kayo. Hindi ka aalis. Amanda, Ako ang bata sa pamamahay na ito. Kaya ako ang masusunod. Okay, isang round pa tayo. Tama na, Glyza. Lasing ka na, oh. No, hindi pa ako lasing. Kaya ko pa ito. Anong Round kaya pa. pa? Dali. Baka nga hindi ka na makalakad dahil sa sobrang kalasingan mo eh. Ganon? Okay. Patutunayan ko sa'yo, di pa ako lasing. Gusto mo magsasayaw pa ako dito. Teka, huwag mo nang pilitin tumayo. Baka bumagsak ka pa. Bitiwan mo ako. Ano ba? Kaya ko sarili ko. Ay, ang kulit mo naman eh. Ba? Sabi na bitiwan mo ako. Naku, yun na nga ba sinasabi ko eh. Bumagsak ka tuloy. Lasing na lasing ka na. Kaya matulog ka na. Oo yan, nakahiga na po siya sa kama. ang dami kong nakitang bote ng Bill sa salas.
Kaya pala, lasing na lasing siya. Hindi ko na nga po siya sinabayan dahil sigurado malalasing din ako eh. Ang hirap pong umuwi ng lasing. Nasa na ba si Lexter para maihatid ka niya? Busy po yun. Kaya hindi ko na po siya hihintayin. At saka maaga pa naman po eh. Kaya makakauwi po ako mag-isa. Sige po, hindi na po ako magtatagal. Aalis na po ako. Sige, mag-iingat ka. Opo. Maraming salamat, ha? Opo. Liza, hindi ko ginustong magkaganyan ka. Kaya patawarin mo ko. Dahil wala rin akong magawa. Hindi ko kayang kontrahin ang mama mo. At hindi ko alam kung hanggang kailan magiging ganito ang sitwasyon natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Halika rito. Ko! Ano ba kuya? Huwag mo akong hilahin. Ano ba? Bakit? Ano bakit? Bakit nagpakasal ka kay Robert? Bakit hindi? Patingin ang braso mo. Aray ko, bakit ba? Felicity, ang daming lalaki sa mundo. Bakit kay Robert ka pa nagpakasal? Huwag mo nga ako tanungin ng walang saysay na tanong. Mahal ko si Robert. Mabuti siyang tao. Walang dahilan para hindi ako magpakasal sa kanya. Anong plano mo ngayon? Magpapatuloy ka ba sa pag-aaral mo? Bigyan nyo na lang ako ng pera. Ha? Wala ka pa rin ipinagbago, no? Ganyan ka na bago ka pa pumasok sa bilangguan. At hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Magne-negosyo na lang ako. Kesa naman mag-apply ako ng trabaho. Dadaling ko pa apelyido natin. Mapapahiya kayo. Baka malaman pa nilang kapatid ako ni attorney. Ano na lang ang sasabihin nila? Mabutit alam mo. Baka pwede nyo na ibigay sa akin ang mana ko ngayon pa. Pagkatapos niyan, di na ako uwi dito sa bahay natin. Kukuha na lang ako ng sarili kong bahay. Pwede kong ibigay ang hinihingi mo, Rosendo. Pero tiyakin mo lang na ngayong nakalaya ka na, hindi mo na muling dudungisan ang reputasyon ng pamilyang ito at ang titulo ng kapatid mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, pasensya na kayo, ha? Yan lang ang ulam natin. Paborito ko itong miswa na may itlog, Nay. Sa sweldo, hayaan nyo. Bibili tayo ng masarap na ulam. Oh, Ruby, umigop ka nitong sabaw. Salamat, Red, ha? O, Red, kain na. O, itong kanin. Nay, ayos na sa akin itong sabaw. Kumain ako ng tinapay kanina eh. Sigurado ka? Opo, tay. Sarap ng sabaw. O, kumusta ka? Hindi ka naman nanghihina? Hindi na po, Nay. At sa tingin ko, unti-unti nang nakakabalik ang dati kong katawan. May mga schedule siya ng makeup class. Kaya sasamahan ko siya sa school ng ilang Sabado, Nay.
Kaya mo bang humabol, Ruby? Baka mabigla ang katawan mo. Kaya ko po, Tay. Pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon. Kayong mga bata kayo dahil masinop kayo. Konti na lang, Nay. Makakapag-ipon na kami ni Ruby ng maraming pera at mababayaran na natin ang lahat ng mga utang natin. Tapos kayo ni Tatay, sitting pretty na lang kayo. Ano? Yan ba pangarap mo? Pangarap naming dalawa, Nay. Buti naman nakasama ka, Oliver. Oliver ba? Oo. Oliver. Ako naman si Earl, ha? Nasabi nga ni Gilbert, Ayaw mo rin sumama sa mga ganitong lakad, eh. oo. Wala naman kasi akong hilig sa mga bar na ganito. At saka, Ganun ba? hindi rin ako manginginom eh. Actually, hindi naman talaga tayo maglalasing. Sabi ko rin lang sa office mate mo, isama ka nga. Kasi nga, may gusto akong i-share na pagkakakitaan sa'yo. Nasabi niya rin kasi na marami ka raw loans. At saka medyo, kapos ka rin sa buhay. Oo. Uy, maraming ganyan. Mabuti pa. Magkita ulit tayo one of these days, ha? Punta ka sa office ko kung may time ka, okay? May trabaho ako eh. Oh, okay. Kahit weekends, Oliver. Nasa office ako ng Saturday. Okay ba sa'yo yun? Networking business? Oo. Ipinaliwanag naman sa akin ni Earl yung kakilala ng katrabaho ko at mukhang maganda naman. Anong klaseng negosyo ba yan? Mamumuhunan lang tayo ng 2,000 tapos may ibebenta tayong mga produkto. Nako, Oliver, baka scam yan, ha? Hindi. Pinakinggan ko siya. At saka, sabi niya, may mga member sila na janitor. Pero naging masipag lang sa pagbebenta. Ngayon, milyonaryo na. Imposible yan. Totoo. Ayoko niyan. Marisa, subukin na natin to. Kung aasa tayo sa kakarampot nating kita, talagang walang mangyayari sa atin. Habang buhay na tayong empleyado na kumikita ng kakarampot sa kinsenas at katapusan. Paano kung hindi tayo umasenso dyan? Aber? Paano kung nasayang yung 2,000 natin? Pwede nang pambayad dyan ng isang buwang electric bill, ha? Marisa, ang buhay parang sugal. Hindi natin malalaman kung mananalo tayo, kung hindi tayo tataya. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ikaw ang may pakana ng lahat, kaya ikaw din ang dapat sisihin. Kasalanan mo at mananagot ka sa akin kapag tuluyan siyang napahamak. Ikaw ang ibabaon ko sa libingang hinukay mo! Harap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako
ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Teka, sandali. Pa, anong problema? Mali itong ginagawa natin. Bakit? Ayaw mo? Glyza, lalaki ko. At hindi ako santo para hindi matukso sa iyong alindog. Ayun naman pala eh. O anong problema? Ano ka ba? Stepfather mo ko. Gusto mo bang maging immoral tayo? So what? Ang importante, masaya tayo. I'm sorry, pero hindi ko kaya. Ano? Uy, sandali! Saan ka pupunta? Itutulog ko na lang ito. Ha? Init lang ito ng katawan, kaya lilipas din ito. Oh, okay lang, Sandro. Hindi ko kailangan magmadali. Nakikita ko naman, unti-unti ka nang lumulubog sa aking kumunol. Mabuti naman. Natutulog pa rin si Amanda. Dahan-dahan akong lalapit sa kanya. Sana naman, huwag mo na siyang magising. Dahil hindi ko alam ang ikakatwiran ko. Saan ka nang galing? Gising ka na, Amanda? Oo, kanina pa. Saan ka ba talaga nang galing? Diyan lang sa terrace, nagpahangin. Nagpahangin. Ang lakas kaya ng aircon dito sa kwarto natin. Hindi, sariwang hangin ang gusto kong malanghap at hindi ang hangin ng aircon. Ganun ba? O, sige na, matulog ka na uli. Sige. Kumusta na po kayo ni Ate Glyza, Tito Sandro? Mukhang in good terms na kayong dalawa. Sana nga. Sana nga magkaayos na kami ng tuluyan. Tayo naman po ni Mama. Okay lang po ba kayo? Okay lang. So far, so good. Walang problema. Ganun po ba? May gusto lang po akong itanong sa inyo. At sana po, huwag niyong masamain. O sige, magtanong ka lang. Paano po ba kayo nagkakilala ni Mama? At bakit gano'n na lang ang pagkahumaling niya sa inyo? Alam mo, classmate ko siya nung high school. At noon pa man, may pagtingin na siya sa akin. Ang kaso may iba akong mahal. Nagkaroon ako ng pamilya, pero bata pa lang ang anak ko nang ako'y mabalo. Saan po ba kayo muling nagkita ni Mama? Sa Facebook. At doon nag-umpisang lahat. Tito Sandro, mahal niyo po ba si Mama? To be honest with you, hindi ko alam. Bakit ka nagpakasal sa kanya? Hindi naman pala kayo sigurado sa inyong nararamdaman. Hindi ko matanggihan si Amanda. Dahil malaking utang na loob ko sa kanya. Malaking nagastos niya sa pagpapagamot sa aking anak. Kumusta naman ang anak ninyo? Okay na siya. Kaya kahit papano, nagkaroon ng saysayang pagkapit ko sa patalim. Pero sa sitwasyon nyo ngayon, ni Mama, masasabi nyo bang kapit pa sa patalim yun? Parang gano'n na nga. At natatakot ako dahil baka ang mismong patalim na kinakapitan ko ang pumutol ng mga daliri ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang.
May pangako ang bukas. Mabuti na lang. May Pride detergent bar dito si Aling Nora. Lalaba muna ako. Felicity? Huh? Ano ginagawa mo dito, Robert? Patawarin mo ako, Felicity. Patawarin mo ako. Alam kong nagulat ka sa mga sinabi ni Kuya Rosendo. Pero sana mapatawad mo ako. Gustuhin ko mang sabihin sa iyo ang totoo. Pero, para saan pa? Hindi ko na mababago pa ang mga nangyari. Kaya pala ganun na lang ang pagmamadali mo makasal tayo. Dahil natatakot kang sa paglaya ni Kuya, malaman ko ang lihim mo. Felicity, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo na itong iparating kina Mama at Papa. Nakikiusap ako sa iyo. Pangako, gagawin ko ang lahat para magbago. Hindi na kita sasaktan kahit kailan. Hindi na kita pagbubuhatan ng kamay. Pangako. Umalis ka na. Ano? Sabi ko, umalis ka na. Ganun ha? Ha? Ano? Malakas na rin ang loob mo? Dahil kampante ka na? Nakakampihan ka ni Kuya, ha? Robert! Pwes, hindi ako papayag na layuan mo ko! Hindi ako papayag na siraan ninyo ang buhay ko at ang reputasyon ng pamilya namin! Kung ayaw mo na sa akin, sige! Ayaw ko na rin sa'yo, ha? Robert! Felicity. Mabuti nagising ka na. Ma, Patawarin mo ako. Hindi ko alam ang ginagawa sa'yo ng anak ko. Matagal ka na pala niya inaabuso. okay lang, Ma. At least ngayon, tapos na. Sinabi na rin po ba sa inyo ni Kuya Sendong tungkol sa... Oo. Alam na namin ang lahat. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Kaya gusto kong magising ka na kanina pa. Dahil wala akong makausap. Hindi ko alam kung bakit humantong sa ganito ang lahat. Ma, bilang isang ina, alam ko, nahihirapan kayo. Pakiramdam ko, napakasama kong ina, Felicity. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang mahalaga, matuto tayo sa mga pagkakamaling yun. Iniisip ko, minahal nga ba namin si Rosendo? Minahal ko nga ba siya bilang isang anak? Mula ng bata siya, pilyo na siya. Madalas makipag-away sa mga kapwa niya pilyong bata. Tamad mag-aral. Para sa amin, hindi siya kamahal-mahal. Hindi siya ang ideal son para sa amin ng asawa ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aba, sino ba itong pumaradang ito sa tapat ng grocery store ko?
Oh, ang gara ng kotse Itim at ang kintab-kintab pa. Mukhang bagong-bago. Ba, merong bumaba. Isang babae at isang lalaking pareho naka-shades. Sino kaya itong... Tiyang Gemma! Kumusta kayo? Marisa? Tiyang! Oh, bakit nakakunot yung noon nyo? Hindi nyo na ba ako nakilala? Wala kasi akong salamin Tiyang Gemma, bibili sana kami ng isang sakong bigas. Tumatanggap ba kayo ng tseke? Ha? Bibili ka ng bigas? Tapos, cheque pambabayad mo? Kayo naman, high blood na kaagad kayo Binibiro ko lang kayo. Ano ba sa nyo rito? Bibili ho kami ng isang sakong bigas. Oh, etong 3,000. Kwan, sobre to. Okay lang ho yun, Chang. Keep the change. Ha? Ituring nyo na lang kung pasasalamat namin yan ni Oliver sa palagi niyong pagpapautang sa amin noon. Salamat po sa pagiging the worst. Ibig ko sabihin, Chang, the best Chang in the world. Ano kayang gagawin ko? Sasabihin ko ba kay Mama ang nangyari? Mabuti pa. Kay Red ko na muna sabihin. Para may kasama ako magsasabi kina Mama ng nangyari. May humintong sasakyan sa labas. Ay, Diyos ko. Sino kaya ito? Si Mama at si Papa. Papasok na sila dito sa bahay. Sige, sasabihin ko na lang tuloy sa kanila. Baka makita nila itong napunit kong uniform. Nakita mo yung mukha ni Chang. Litong-lito siya Hindi niya naunawaan yung sinasabi natin. Siguro, nagsisisi na yun ngayon kasi nakita niyang ang minaliit niya at halos tapak-tapakan niya noon. Ngayon, tinitingalanan niya. Oo nga. Ma? Ruby, mabuti nakauwi ka na pala. Nasaan si Red? Bakit, ma? O Red, halika. Tingnan mo yung bagong bili nating kotse. Tingnan niyo. Nakabili na kayo? Ruby, tingnan mo yung sasakyan natin. Pa, may sasabihin ako. Mamaya na. Tingnan mo muna yung bago nating kotse. Ano yung mo? Di ba maganda? Wow! Ayos ba? May sasabihin ako sa inyo. May sasabihin ako sa inyo. Birthday ng kambal ngayon. Lamig, Phil Cruz, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ruby. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. At sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Marami tayong pera, pero masahol pa tayo sa dukha. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ikaw ang may pakana ng lahat, kaya ikaw din ang dapat sisihin. Kasalanan mo at mananagot ka sa akin kapag tuluyan siyang napahamak. Ikaw ang ibabaon ko sa libingan. Na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Mong misyon. Huwag mo nang alamin, Benji. Personal yun eh. Di sana hindi mo na lang sinabi. Na-curious tuloy ako. Kung ano-ano naglalaro sa isip ko. It has nothing to do with you. Kalimutan mo na yun. Huwag mong intindihin yung mga bagay na wala ka namang kinalaman. Boyfriend mo ko. Kaya kahit ano pa yan, dapat maging involved din ako. Anong silbi ko bilang partner mo kung dumidiskarte ka mag-isa? Hindi naman sa ganoon. Tulad nga ng nasabi ko, walang kinalaman ng relasyon natin dito. At saka isa pa, kaya ko na mag-isa to. Hindi ko kailangan ng tulong ng kahit sino. Okay, fine. Di na kita pipilitin. Siguruhin mo lang na ang sinasabi mong misyon, hindi ko magiging konsumisyon balang araw. Para namang hindi mo ako kilala. Yun na nga eh. Kilala na kita. Pag umiral ng tigas ng ulo mo, wala kang pinakikinggan kundi ang sarili mo. I'm sorry, Benji. Please, intindihin mo na lang ako. Huwag ka nang magalit sa akin. Kaya nga, bahala ka na. Ayoko nang makipagtalo sa'yo dahil lagi namang ikaw ang panalo. Naiinip na ako dito, Amanda. Hindi ako sanay sa ganitong buhay. Parang gusto ko na uling magtrabaho. Ano ka ba, Sandro? Ang sarap na nga ng buhay mo. Tapos, gusto mo na namang mahirapan? Pero hindi nga ako komportable sa pagiging komportable. Oh, naiinip ka lang siguro. Eh di kung gusto mo, magbakasyon muna tayo sa Boracay. O kaya naman sa Palawan. Yun naman talaga ang plano ko para sa ating honeymoon, di ba? Ura-urada ka kasi. Hindi ka sumunod sa ating timetable. Kailangan ko kasing gawin yon. Para wala ng panahon at pagkakataon si Glyza na guluhin ang kasal natin. Yan ang akala mo. Kung alam mo lang diba? ang masamang pinapalak ng anak mo. Oh, eh, bakit bigla ko natulala? Ha? Teka nga, may problema ba? Wala. Yan ang sinasabi ng bibig mo. Pero iba ang mensahe nakikita ko sa iyong mga mata. Parang kasi nababalisa ka eh. Sabi ko naman sa iyo na babagot lang ako. Kaya nga, inaaya kita magbakasyon para malibang ka naman. Huwag na. Mag-Star City na lang tayo. Star City? Ano ka ba? Hindi na tayo mga bata. Pwede naman tayong dun sa malaking Ferris wheel. Kahit magpabalik-balik lang tayo. Hindi naman siguro tayo mahihilo kahit pa ilang ikot.
Ay, narinig ko yung pag-uusap nyo kanina, ha? Gusto mo raw pumunta ng Star City? Ganun na nga, pampalipas ng oras. Nainip na kasi ko rito eh. Pero ayaw ng mami mo. Di ako isama mo. Tapos, sasakay tayo dun sa Ferris wheel. Sa tingin ko, ikaw ang Ferris wheel. Dahil pinapaikot-ikot mo ako eh. Sa totoo lang, malapit na talaga akong mahilo. Hindi ka pa nga sumasakay sa akin, nahihilo ka na agad. O edi lalo na kung akong sumakay sa'yo. Magprangkahan nga tayo. Ano ba talagang gusto mong palabasin? Simple lang. Gusto ko maging tayo. Ano? At ano naman ang magiging kapalit kung papatulang kita? Siyempre, gusto ko ako lang. Ayoko nang may kahati. At kailangan, makipaghiwalay ka muna kay Mama. At kapag naghiwalay na kami, ako naman ang iiwan mo sa ere. Magaling, Liza. Tuso ka rin. Pero mas matalino ko sa'yo. Kaya hindi mo ako maiisahan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oo, kailan tumulong? Kaya ko naman po, Nay Wanda. Gusto mo? Opo. O, sige na nga. Makulit ka eh. O, eto ha. Ito yung Star Wax. Ito naman yung telang pampahid sa sahig. Madalas ko naman gawin ito sa kwarto ko eh. Ay, siya, sige na, sige na. Magsimula ka na nang matapos ka agad tayo sa paglilinis. Opo. Abi, Po? gusto mo bang sumama sa akin mamaya? Kay Mama? Paano mo nalaman? Dahil sa anniversary niya ngayon, hindi po ba? Oo. Alam ko kasi, 2 buwan yun pagkatapos akong isilang. Hindi po ba? Oo. Sasama po ako, Nay Wanda. Kakantahan ko si Mama. Nung 1 taon pa yung huling bisita ko sa kanya eh. Oo nga. Nay Wanda, Hmm? nang nalaman ni Mama na bulag ang bunso niyang anak, hindi pa siya nadismaya. Hindi. Sigurado kayo? Oo. Si Papa. Hindi rin. Wait. Ay, Abigail, ang magulang kaya niyang tanggapin anuman ang katangian o kapansanan ng kanya anak. Pero minsan, iniisip ko pa rin, ano kaya ang pagkakaiba ng buhay namin kung hindi ako bulag? Wala. Dahil bulag ka man o hindi, mahal ka pa rin naman ng papa mo at ng mga kapatid mo. Alam nyo, Nay Wanda, iniisip ko, siguro kaya mabait sina kuya at ate sa akin. Kasi may kapansanan ako. Abi, Minsan, gusto ko rin maranasan kahit papano yung nakikipag-away kay kuya o kaya kay ate. Gusto ko rin maranasan kung paano sila mainis sa akin. Gusto ko rin maging isang normal na kapatid o kaya anak kay Papa. Kaganda ng mga lugar na napupunta ni Kuya. Tsaka, sino kaya itong mga kasama niya? Mga katrabaho niya yata. Pero may napapansin ako. Merong isang lalaki palagi niyang kasama sa picture. Guwapo. Single pa kaya siya? Ay, may boyfriend na nga pala ako. Beatrice?
Pa? Ang kuya mo, uuwi raw ba? Patapos na ang kontrata niya. Si Abby madalas niyang tinatawagan. Siya na lang tanungin niyo. Kahit magkalayo kayo, hindi pa rin kayo nagkakasundo. Pa, nakakita ka na ba ng uwak na kulay puti? Uuwi na lang yon kapag gusto niya. Ang mahalaga, nagpapadala siya. Ikaw talaga, oo. Totoo naman. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ruby, buksan mo itong pinto. Kapag hindi mo ito binuksan, sisira... Bakit? Aray, totoo ba? Aray, Totoo ba? aray ko, ang braso ko! May nalaman ako sa kaklase mo. Nakasabay ko kanina sa library. Totoo ba? Ang ano? Minolesta ka ng teacher mo sa PE. Totoo ba? Sumagot ka! Ano kung totoo? Ano bang pakialam mo? Ha? Ano kung minulestya niya ako, ha? May magagawa ka ba? May babalik mo ba yung panahon? May magbabago ba? Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Sinubukan ko! Ilang beses kong sinubukan! Ilang beses akong kumatok sa kwarto mo pero ayaw mo akong pakinggan! Ayaw mo akong kausapin! Pati sina mama, si papa, sinubukan kong sabihin pero pare-pareho kayo walang panahon para pakinggan ako! Tapos ngayon, huwag kang umastang parang nagmamalasakit ka sa akin. Dahil nung panahon na kailangan ko ang pagmamalasakit mo, wala ka! Sorry. Bitiwan mo ako. Sorry. Bitiwan mo ko! Ano na naman ba yung pinagtatalunan yung dalawa? Si Ruby. Tumahimik ka! Si Ruby. Tumahimik ka! Ma, di ba pupunta pa kayo sa awarding ni Papa? Mag-prepare na kayo. May nangyari kay Ruby. Anong nangyari? Anong nangyari sa kapatid mo? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ikaw ang may pakana ng lahat, kaya ikaw din ang dapat sisihin. Kasalanan mo at mananagot ka sa akin kapag tuluyan siyang napahamak. Ikaw ang ibabaon ko sa libing ang hinukay mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas.
Nakatulog na ako rito sa duyan. Teka, si Mara. Wala rito sa bodega. Di ko namalayan kung anong oras siya nakatulog kagabi. Pero kagabi nakaupo lang siya eh. Walang i-make. Saan kaya siya ngayon? Mabuti pa magligpit na muna ako rito. Teka, ano to? May drawing na papel. Happy birthday, kuya. Ito ba yung sinasabi niyang ibibigay niya sa akin kagabi? Oo nga pala. Birthday ko pala kahapon. Nakalimutan ko na. Tapos ano to? Candy? Mara, kapatid ko. Hanapin ko siya. Ayusin mo paghuhugas ng pinggan at mga kutsara, ha? Kung ayaw mong tamaan ka na naman sa akin. Pagod na ako. Anong pagod? Eto. Gamitin mo itong smart dishwashing. Ayusin mo, ha? Dahil sa susunod na araw, wala na kayo dito. Kaya lulubos-lubusin mo na yung pagsisilbi sa akin. Pagod na. Huwag kang tatayo. Hindi ka patapos sa paghuhugas. Ay ko! Susi! Sundin mong sinasabi ko. Kung ayaw mo lalong masaktan. Gusto mo ba tuktukan kita ng kutsara sa ulo mo, ha? Ay! Diyan! Anong ginagawa mo rito? Kala ko nasa trabaho ka na. Sinasaktan mo kapatid ko? Ha? Anong sinasaktan? Dinig na dinig kita eh. Ay, hindi Hindi ko yan sinasaktan. Mara, tumayo ka dyan. Halika. Akala ko si Marang may atraso sa inyo. Yung pala kayong may ginagawang hindi maganda sa kapatid ko. Hoy! Diyan! Kapag wala pala ako rito, itong ginagawa niya sa kapatid ko. Inaalila mo. Uy. Tapos sasabihin mong ikaw ang namimili ko ng buhay dahil sa kapatid ko. Kapal naman ang mukha mo, auntie. Hindi ka na naawa sa kanya. May kapansanan na nga eh. Inaabuso mo pa. Hindi ko siya inaabuso! Wala kang puso! Wala kang utang na loob! Pagkatapos ko kayong pakainin, sasagutin mo lang ako ng ganyan? Tama! Talagang aalis kami rito. At huwag kang mag-alala, auntie. Babayaran ko lahat ng pinakain mo sa amin. Pero ibalik mo muna ang pera namin. Ano? Yung pera namin ipinambili nyo ng sasakyan. Akala mo hindi ko alam? Ibalik mo ang perang yun kung ayaw mong ireklamo kita! Kuya? Alis? Oo, aalis na tayo rito. Eto, bitbitin mo itong bag mo. Ako na magdadala ng iba nating gamit. Uwi tayo? Hindi, pero aalis na tayo rito. Sama ako? Oo, kasama ka. Hindi naman kita pwedeng iwan dito eh. Hindi kita iiwan kahit kailan. Sama Mara? Bakit iyak ka, kuya? Kapatid ko, patawarin mo ko. Patawarin mo si kuya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Nagkausap kami ni Lexter, kaya alam ko na ang lahat. Yung pala ang sinasabi mong misyon. Kaya pala ayaw mong ipagtapat sa akin dahil may tinatago kang kalokohan. Benji naman, huwag mong gawing big deal ang bagay na yun. It was just a mere acting. Alam mo yun. Kahit na. Malay ko ba kung saan kayo nakarating? Koting yakap at halik lang yun eh. Maliit na bagay. Sa'yo maliit, pero sa akin, big deal yun. Shield bath soap lang ang katapat noon. Isang paligo lang ang solusyon doon. Oo, sige. Maaaring linisin ng sabon ang dumi ng iyong katawan, pero hindi ang dangal na iyong dinungisan. Okay. I'm sorry. Kasalanan ko na. Please, huwag ka na magalit sa akin. Namumroblema na nga ako kay mama eh. Huwag ka nang dumagdag. Ikaw ang may kagagawan ng problemang yan. Nadamay lang ako. Kaya nga, patawarin mo na ako. Please. Sa pagkakataong ito, masigit kitang kailangan. I need you so much. Kaya please, don't leave me. Huwag mo akong iiwan sa ere. Alam ko, kahit na unconscious ka, naririnig mo ko. At gusto ko sabihin, nagsisisi na ako sa ginawa ko. Di ko kasi akalain, ikaw ang mapapahamak sa paghihiganti ko. Di ko naman gusto mangyari ito eh. Kaya sorry, patawarin mo na ako. Please, Ma. Lumaban ka. Sikapin mong mabuhay. At kung makaka-recover ka, pinapangako ko. Hindi na ako manghihimaso o hahadlang sa mga bagay na gusto mong gawin. Mahal na mahal kita, Mama. Inuulit ko. Patawarin mo ko. Lumaban ka. Lumaban ka, Ma. Nakakapagod naman. Kanina pa ako lakad ng lakad, pero hindi ko alam kung may dulong patong landas na nilalakaran ko. Hindi ko alam kung saan talaga ako tutungo. Aba, may makakasalubong ako. Teka, parang si Octavio? Oo, si Octavio nga. Octavio, ikaw nga. Kumusta ka na? Bakit ganyan ka kumakatingin sa akin? Hindi mo ba ako kilala? Ako to, si Amanda, ang asawa mo. Please, Octavio, magsalita ka. Teka! Saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan! Bumalik ka rito, Octavio! 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 May luhang tumutulong mula sa mga mata ni Mama. Sabi ko na nga ba, naririnig mo ko, Ma. Sige, ganyan nga, lumaban ka. Please, gumising ka na. Imulat mo mga mata mo. Ma? Ayan. Dinilat na nga ni Mama ang kanyang mga mata. Oh, thank you. Salamat sa Diyos. Dahil nagkamalay na si Mama.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Marisa, gabi na. Matulog na tayo. Magsipilo ka na. Nilagyan ko na ng unique toothpaste yung toothbrush mo. River, tingnan mo sa larawang ito si Ruby, oh. Napakaganda. Nung sumali siya rito sa pageant sa intramurals nila, Oo. 17 years old siya dyan. Kapag nagsimula na ang hearing, aalalahanin at ikukwento niyang muli ang bawat detalye na ginawa sa kanya ng taong yan. Maalala niyang muli yung takot, ang sakit na naranasan niya. Naawa ako sa anak natin. Bakit sa kanya pa kailangan mangyari ang lahat ng ito? Bakit kailangan makaranas pa siya ng kalunos-lunos na pangyayari bago natin mapagtantong may mali na sa ating pamilya? Nangyari na ang lahat. Wala na tayong magagawa kundi damayan si Ruby sa laban niyang ito ngayon. Siguro, paraan ito ng Diyos para tawagin tayong muli. Para maalala natin siya dahil noong abala tayo sa pagpapayaman, sa paghanap ng pera, pansamantala nating nakalimutan ng Panginoon. Pero bakit ang anak natin? Sana tayong dalawa na lang. Sana hindi na si Ruby. Oh, tapos na ang session mo? Oo, Kumusta? okay naman. May improvement na raw ako, sabi ng psychiatrist. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Nagutom ako. Kain tayo? Oo, anong gusto mo kainin? Kahit ano. Pero, teka, susunduin daw tayo rito ni na mama at papa. Oh, bakit? Saan tayo pupunta? Sarap ng amoy. Sabay pa tayong dalawa, anak. Oo nga, ma. 3 taon na yata nakakalipas nang huli tayong kumain dito. Ang bangoy. Oo, nung birthday natin. O, kumain na tayo. Baka lumamig itong pansit. Oh, teka, akin ang pinggan mo, Ruby. Ako na. Kaya ko naman. Ako na. Oh, teka, salinan ko. Oh, ayan. Kumain ka ng marami kasi nakangayayat ka na naman. Mukhang marami makakain ko nito. Oh, ayan. Kumain ka na. Eto, tubig. Ay, thank you. Oh, kayo ma, pa. Kuha na rin po kayo. Okay. Okay na ako. Busog na ako. Makita ko lang kayong dalawa na ganyan. Masaya na ako. Bakit po? Na-miss namin tong ganitong bonding ng mama niyo. Oo nga. Ako rin nga eh. Ruby, Ma, Red, Oh, bakit po? kayong dalawa. Kayong dalawa. Ang kayamanan namin ng papa nyo. Tandaan nyo yan. Kahit nakatatanggap ako dati ng checking libo-libo ang laman. Ngayon ko napatunayang walang kapantayang kaligayahan na makita ko kayong dalawang masaya. Walang kapantayang kaligayahan kapag ganito tayo. Sabay-sabay na kumakain sa isang mesa kahit gaano man kasimple ang nakahain. Yan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay.
pinamagatang, ikaw ang ibabaon ko sa libingang hinukay mo. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, at si Phil Cruz sa papel na Zandro. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Luceno at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.